Welcome to Donmar TV News Channel. Pakinggan po natin si Salvador Panelo sa kanyang mga sagot tungkol sa banat ni Coco Pimentel na bakit raw ang presidente at ang PDP Laban ay sumusuporta kay BBM at Sara. Na mali daw yun dahil ang PDP Laban ay anti-Marcos. So sinagot ito ni Salvador Panelo, klarong-klaro ang mga explanation. So sabay-sabay nating panoorin at mag-react tayo. Secretary Sal, kinakausap mo si Presidente, meron ba siyang nababanggit na openly i-endorse na po niya na BBM and Sara? First, gusto kong sagutin muna yung statement ng Widow Senator Pimentel. Yung pong PDP lang, habang totoo, ito'y sinilang sa panahon ng Estador ni Presidente Duterte. Nakakalimutan po, nasa ilalim ni dating Senador Coco Pimentel, sinuportahan niya ang isang kandidato ng 2016 na hayagan na sinasabi ang kanyang idolo ay si Presidente Ferdinand Marcos. At tinutukoy po natin si Presidente Rodrigo Roa. Oo nga guys, noong 2016, Coco Pimentel endorses President Duterte as President, di ba? Alam naman ni Coco Pimentel na itong si Duterte ay isang hanga ni Ferdinand Marcos. Okay? So walang consistency ang ginawa ni Coco Pimentel. Na sinabi niya ngayon na bakit raw sumusuporta ang PDP Laban na ito ay itong partido na ito ay ginawa raw ayon sa anti-Marcos raw ito. So walang consistency. Bakit niya sinuportaan noon si President Duterte na Duterte is a Marcos, also a fan of Marcos, Ferdinand Marcos. Diba? So, bakit hindi niya na-mention yan last 2016? Sinasabi niya ng hayagan na ang kanyang sinusundan, ang kanyang tempeg bilang Pangulo ay si Presidente Marcos. Pangalawa, siya po ang naglibing sa mga labi. Siyang pumayag. Si Duterte lang ang presidente sa Pilipinas na pumayag na ilibing ito sa libingan ng mga bayani. Okay? And that time, Pimentel is a PDP Laban with Pangulong Duterte. Bakit hindi siya pumalag? Dapat pumalag siya noon na si anti-Marcos man pala siya, di ba? Si Coco Pimentel. Pat ngayon pa siya nag-ngak-ngak na ngak-ngak. Ang presidente pumayag na pauwiin ang mga labi ni Presidente Ferdinand Marcos na kinukontra ng mga nasa PDP Laban noon. Tanong ko, bakit sinuporta ng PDP Laban ang isang tao na sumuporta at sinulong katunayan ang mga palatuntunan na ginawa ni Presidente Ferdinand Marcos? Yan ang tanong ngayon. Coco Pimentel, bakit ka nakipag-alyansa kay Pangulong Duterte na alam mo na nagsuporta itong si Duterte kay Ferdinand Marcos or mga Marcoses? Alam mo yan noon. Bakit hindi mo yan sinasabi kay Duterte noon? Bakit ngayon lang na eleksyon? Dahil ba kay nagsuporta ka kay Manny Pacquiao? Kaya sinasabi mo na yan ngayon? So, hindi ka consistent. Sa katauhan ni Presidente Rodrigo Roa, hindi po ba merong inconsistency doon? Oh, di ba? Inconsistent si Coco Pimentel. Aliwas sa dating isinulong nila noong 2016.
ito talaga ang example ng mga politiko, guys, na walang walang prinsipyo, no? Basta kung sino-sino lang ang sinusuportahan. Diba? Ikaw, Coco Pimentel, inconsistent ka. Noon, sumuporta ka kay Pangulong Duterte na alam mo na si Pangulong Duterte ay sumusuporta sa mga Marcoses o Ferdinand Marcos. Bakit ngayon ka lang nagre-reklamo? Yan ang tanong. Dahil ba yan sa pera ni Pacquiao? Ha? Nagtatanong lang ako. Hindi ako nag-aakusa. Nagtatanong lang naman. Now, pagdating naman po doon sa katanungan, kailan i-endorso ni Presidente Duterte? Nung kami pong magkausap muli, ay sinasabi siyang neutral. Subalit, sa tingin ko, alam nyo, hindi na kailangan ng hayagan ng endorsement. Sapagkat malinaw naman na sa kanyang mga pahayag, sinasabi niya na yung mga sinulong niyang reforma sa gobyerno ay kailangan may pagpatuloy. Kaya nga precisely, siya po ay nakiusap sa mga ilang kandidato sa Senado, kasama na inyong likod, na kailangan tumakbo at manalo sapagkat yung mga batas na isinulong ng gobyerno ni Presidente Duterte ay kailangan mapanatili, hindi po pwedeng ito'y masira o maambilandahan. Ganon din po sinasabi niya na kung kayo'y pipili, siguraduhin nyo lang na yung mga itinanim natin ay hindi masisira. Yan, guys. Duterte is very careful who to support this coming election. Why? Because yung mga legasiya ni Duterte, yung mga reforma na ginagawa niya sa ating bansa, ay dapat yun matuloy, mapagpatuloy. Okay? So, I think the team of President Duterte really analyzes it that they have to support the candidate that the most yung pinaka malapit na pwedeng ipagpatuloy ang mga plano, yung mga legasiya na pwedeng mapatuloy, yung pinakamalapit ang pinili nila. At walang iba yun kundi si Bongbong Marcos. Okay? So, klarong-klaro yan. I think the team of President Duterte talagang nag-iingat sila dito sa pagpili kung sino ang i-endorso. At talagang pasok na pasok si BBM dahil ang katamdem nito ay isang anak rin ni Pangulong Duterte. When in fact, all the candidates, no, ito lang si Bongbong Marcos ang totoong gustong ipatuloy ang mga legasiya ng Pangulo. Okay? Wala nang iba. Si Isko Moreno, wala. Plastic yun. Para sa akin, naplastikan siguro si Pangulong Duterte. Ping Lacson, iba yung mga plano. Leni Robredo, lalo na si Leni Robredo, hindi talaga yun. Okay? Manny Pacquiao, kinontra na nga si Duterte sa kanyang mga sinabihan pa nga na corrupt daw ang administrasyong Duterte. So, talagang Duterte weighs things kung sino talaga ang karapat-dapat suportahan. Klarong-klaro na nagbibigay na ng direksyon ang Presidente Duterte kung sino ang dapat na suportahan ng sambayan ng Pilipino. Ibig po sabihin, kung sino ang nanunumpa at nagsusulong ng pagpapatuloy ng pagbabago na sinubulan niya, yun ang kanyang gustong maging presidente. At yan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos lamang. Kahit nga tayo na-observe natin sa mga balita, walang iba kundi si Bongbong Marcos lang ang isinulong ang legasiya na ipagpatuloy ni Bongbong Marcos ang legasiya ni Pangulong Duterte. Kung sino ang nananawagan ng pagkakaisa
Yun din ang gusto niya sapagkat siya So sino ang nananawagang ng pagkakaisa? Si Bongbong Marcos. number one na matagal na, paulit-ulit na sinasabi niya, magkaisa na tayo. Correct, because it's the only way na masulbad ang mga problema ng ating Pilipinas. Dahil kung lagi lang tayong nag-iisip sa ating pamumulitika, wala, hindi iunlad ang ating bayan. Kung ano yung common na problema natin, magtulungan tayo at huwag na tayo magbatikusan. Tulungan na lang natin ang administrasyon. Pero sad to say, sa kampo Lenny Robredo, hindi yan. Ayaw yung pagkakaisa. Kagaya nga nung nakaraang pandemya, sa halip na manawagan kayo na ipatupad natin ang mga reglamento sa pandemya, kinokontra nyo pa. Hindi po ganyan. Kaya si Presidente Duterte, klarong-klaro naman. Hindi niya naman pumaasahan at ng Pilipino, sambayanan, hindi niya pumaasahan na susuportahan niya yung mga kandidatong kinakalaban siya na ayaw sa kanyang programa at mulat sa pool. Correct. That's a common sense. Why would Pangulong Duterte support a political aspirant na ayaw sa kanyang mga plano? Di ba? So, of course, Pangulong Duterte will support Bongbong Marcos because only Bongbong Marcos shows respect and at the same time shows yung appreciation sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Pinupulaan at sinisiraan siya. Hindi po ba? Siyempre ang gusto niya yung... walang iba. Sino naman ang sumira kay Duterte? Lenny Robredo, number 1. Ping Lacson, sumira rin yan. Si Manny Pacquiao, sumira rin yan tungkol sa korupsyon. At saka walang iba, si Mayor Isko naman, noon, inaaway niya si Duterte. Diba? Na ngayon, nambubola na para i-endorso. Hindi mabubola si Duterte dyan. Magpapatuloy sa kanyang mga isinulong at yung nananawagan ng pagkakaisa at yung kandidato na hindi siya hayagang nilalabanan at katunayan na pinupuri ko siya. Kaya hindi na po kailangan sa tingin ko ng aktual na pag-i-endorso ni Presidente Duterte. Masyadong maliwanag. Maliwanag na si Pangulong Duterte ay susuporta na kay Bongbong Marcos. Kahit wala ng physical appearance, obviously, President Duterte supports PBM. Nagkita na nga sila sa Malacanang di ba? So ikaw, Coco Pimentel, sinabi mong taliwas sa mga desisyon ng PDP Laban ang pagsuporta kay Bongbong Marcos. In the first place, bakit mo sinusuportahan si Pangulong Duterte noong 2016 na alam mo na si Pangulong Duterte ay one of the supporters sa mga Marcoses? Yan ang tanong. Bakit ka sumuporta kay Duterte noon sa 2016 at ngayon na kay Pacquiao ka na? Okay? That's all for today, guys. Subscribe to my channel, hit the notification bell para updated ka sa mga latest news na kagaya nito. If you like this video, like and share this video to your friends, your families, para kumakalat ito sa mga BBM supporters at sa lahat-lahat na. Okay? So, klarong-klaro, President Duterte supports BBM. Hanggang dito na lang. Have a great day and see you in my next video.